So update po natin as of 11 in the morning regarding po kay severe tropical storm. Natatawagin po natin na Uwan. Sa ngayon po meron siyang international name na Fongwong. Huling namataan po ang bagyo, 1,325 kilometers po sa silangan ng Visayas. Taglay na ang hangin na 100 kilometers per hour, so lumakas pa po ito. Malapit dun sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 125 kilometers per hour. At kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mapapansin po nila, napakalawak po nitong bagyong ito with a radius of around 720 kilometers. So yung buong diametro po niya naglalaro sa 1,400 to 1,450 kilometers, which is approximately, yung 1,400 is like a distance po from Batanes down to the northern tip of Zamboanga. Sa ngayon po, wala pa naman tayong nakikitang epekto. Direktang epekto galing dito kaya bagyong tatawagin nating Uwan. Yung amihan or northeast monsoon, nandito pa lamang po sa may extreme northern Luzon. Nagdadala ng mga pag-ulan dito sa may Batanes and Cagayan. Habang mga localized thunderstorms pa lamang po. Kung ano yung may experience natin today and early tomorrow, yan po ay dahil lamang sa mga localized thunderstorms, yung mga pag-ulan. Ito po yung official track ng Pag-asa regarding dito kay bagyong Uwan. Base sa ating latest track, mamayang late evening or bukas ng umaga, ito po ay papasok na ng ating area of responsibility. Papangalanan nga po natin na Uwan. And by that time, ito po ay nasa typhoon category na nasa around 120 to 130 kilometers per hour yung taglay na hangin. Simula naman po bukas hanggang sa Lunes, generally west-northwest po ang tinatahak nito na direksyon. At possible, habang nandito po sa may Philippine Sea, pagsapit po ng Linggo, ay lalakas pa ito bilang isang super typhoon. So sa pagpasok niya, magkakaroon po ng rapid intensification. Approximately 185 to 195 kilometers per hour habang papalapit po dito sa may Luzon. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest track, we have to emphasize na ito po ay napakalaking bagyo. So ibig sabihin, as early as Saturday evening, mararamdaman na po yung mga pagbugso ng hangin dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, and even yung mga nearby areas sa Caraga, dito sa may Central Visayas, at bahagi pa ng Mimaropa and Calabarzon. Then pagsapit po ng Linggo at Lunes, ito yung time kung saan papalapit na nga po dito sa may mainland Luzon, ito nga nasabing sa bagyong Uwan, at babagtasin pagsapit po ng late Sunday or early Monday, posible siyang tumama sa kalupaan ng Aurora or Isabela. Then pagsapit ng Lunes ng Monday, ito po ay Lunes ng umaga po, ay nandito siya sa may West Philippine Sea and afterwards mananatili dito sa may parting northern portion ng West Philippine Sea and Balintang Channel. Yung ating track, mas lumiliit po yung ating cone of probability, meaning ito po talaga yung kanyang tatahakin na direksyon sa loob po ng 2 hanggang 3 araw. And sa pagtawid po niya sa kalupaan, possibly pagsapit po ng Monday, may chance na bahagyang bumaba pa ito at magtagal sa ating area of responsibility or mag-recurve po, no? So ibig sabihin ng pag-recurve, aangat or magno-northward direction, then bahagyang kikilos po pa northeastward, at maaring tumama po or bumalik dito sa may parting Taiwan, no, sa loob ng ating area of responsibility. So lagi tayong tumutok. Again, inuulit natin, magiging malakas, 185 to 195 kilometers per hour. Yung kanyang estimated po na radius sa ngayon is 720 kilometers. At yung paglapit po niya, more or less, nasa ganun din po yung magiging radius niya. So kung ipo-project po natin yung ganito kalawak po na bagyo na may dalang malakas na hangin at ulan, basically, most of Luzon and Visayas po talaga maapektuhan ng malakas na hangin at malakas ng ulan with direct emphasis or with strong emphasis again dito sa may Eastern Visayas, Bicol region. Halos direct hit na rin po, no, kung tutuusin dito sa may parting Catanduanes. And then Metro Manila, mga nearby areas din po maapektuhan directly nitong bagyong ating binabantayan na si Uwan. As a review, papasok po siya later tonight or tomorrow early morning. Magkakaroon ng close approach sa may Samar Island and Bicol region Sunday ng umaga hanggang tanghali. At possible siya maglandfall sa may Aurora on late Sunday. Sunday and Monday, pinakang crucial part po. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas sa tropical cyclone wind signals or babala sa hangin. Pero posible po itong itaas as early as this afternoon or mamayang gabi. Dito sa may Bicol region and Eastern Visayas, magsisimula po tayo with signal number 1. Pero dahil ito ay magiging isang super typhoon, posible hanggang signal number 5.
Ito naman po yung ating rainfall forecast. So within the next 24 hours, ngayon hanggang bukas ng umaga, wala pa tayong mararanasang direktang epekto. No? Pero pagsapit po ng bukas ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan nasa loob na ng PAR, nasa may silangan po ng Bicol, itong si Bagyong Uwan, meron po tayong posible agad na higit 200 millimeters sa dami ng ulan dito po sa may Catanduanes. 100 to 200 millimeters naman po ang posible dito sa may kulay orange, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, and Eastern Samar kapag meron po tayong 100 millimeters or higit pa within a 24-hour period na mga pag-ulan, mataas ang tsansa ng mga landslides at mga pagbaha, hindi lang po dun sa mga typical na binabahang mga lugar at yung pag-apaw din po ng ating mga kailugan. Meron naman po tayong 50 to 100 millimeters na dami na ng pag-ulan simula po bukas ng tanghali dito sa may eastern sides pa po ng Luzon and Visayas. From Cagayan down to Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, gayon din ang Romblon, Marinduque, Masbate, Samar Province, Biliran, and Leyte. Aasahan din po yung mga moderate to at times heavy rains. Magsisimula po yan bukas, pero mas dadami pa yung mga pag-ulan pagsapit ng araw ng linggo. At pagsapit naman po ng Sunday noon hanggang sa Monday noon. Ito yung time kung saan malapit na dito sa may Northern Luzon, Northern and Central Luzon, itong si Bagyong Uwan at babagtasin nga po itong malaking bahagi ng norte. Kapansin-pansin, marami na po or halos buong Northern Luzon except Batanes ang magkakaroon ng 200 millimeters na dami ng ulan in a 24-hour period, 200 or higit pa. So ito pong kulay red, basically Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, and Nueva Ecija, buong Cordillera Region, and buong Ilocos Region. Yung orange naman po, ibig sabihin yan 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan simula Sunday ng tanghali dito sa natitirang bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila 100 to 200 millimeters. Gayun din po ang Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, and Camarines Sur as well as Catanduanes. At pag 50 to 100 millimeters naman po simula po Sunday noon hanggang Monday noon, possible po yan dito sa may Batangas, sa Occidental and Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, hanggang dito po sa may Northern Samar, and even dito sa may Aklan and Antique, posible pong umabot sa 100 millimeters ang dami ng mga pag-ulan. Inuulit natin, yung mga ganitong karaming pag-ulan po, associated kay Bagyong Tino, posibleng magdulot ng malawakang pagbaha, lalo na dun sa mga low-lying areas o yung malapit po sa mga kabundukan naman, is possible din po na mag-cause ng landslides or pagguho ng lupa. Meron tayo diyang mga major river basins po dito sa Luzon. No? Make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units. Sunday and Monday, mataas ang chance na magtataas tayo ng mga heavy rainfall warnings na hanggang kulay pula. And balikan na lang din po natin no, sa mga nagtatanong naman po, doon sa mga areas na dinaanan po ng Bagyong Tino dito sa may pating Palawan, natitirang bahagi ng Visayas by Sunday and Monday, asahan din po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Well, hindi po siya nakikita nga abot pa ng, ng 50 millimeters. Subalit yung kalat-kalat ng mga pag-ulan po natin, So hindi po siya aabot ng 50 millimeters na nakikita natin so far, no? Pero dahil nga magkakaroon man lang ng light to moderate rains, ito ay posible pa rin mag-aggravate po ng mga landslides dahil knowing na nitong mga nagdaang araw, nagkaroon nga po ng mga pag-ulan doon na malalakas. Sa ngayon po, wala pa naman tayong nakataas na gale warning. Meron tayong moderate to rough seas na sa ngayon po dito sa may parting extreme northern Luzon at sa silangang baybayin po ng Luzon and Visayas. Pero starting po tomorrow, magtataas tayo ng gale warning dito po sa mga baybayin ng Bicol Region and Eastern Visayas. Magsisimula po yan sa mga 5 metrong taas ng mga pag-alon. So most likely magkakaroon na ng mga sea travel suspensions starting tomorrow at magtatagal po yan sa araw ng Lunes habang dumatawid po itong si Bagyong Uwan sa may Luzon. And then, bukod pa dyan yung storm surge warning, hindi pa natin nakikita in the next 24 hours. Pero habang lumalapit po ang bagyo, nakikita natin na magkakaroon din po ng babala ng daluyong dito po sa silangang baybayin po ng Luzon and Visayas starting tomorrow hanggang sa Sunday. And Sunday to Monday, basically buong northern and some parts of Central Luzon magkakaroon din po ng storm surge warnings. So yan muna ang latest mula po dito sa weather forecasting, mula po dito sa Weather Division ng Pag-asa. Thank you very much, Engineer Benison Estrella, ang ating weather specialist and on-duty forecaster from the Weather Division.
At ngayon naman po ay ating pakinggan ang latest naman pagdating sa hydrological updates na ibibigay ng ating kasamahan from the Hydrometeorology Division, si Sir Juan Paulo Pamintuan. Magandang araw po sa ating lahat. Magpe-present po tayo ngayon ng kalagayan ng ating mga monitor na mga dam dito po sa Luzon at mga flood warning na kasalukuyang in effect dito sa ating bansa. Sa lagay po ng ating mga dam, simulan po natin dito sa may dam sa may Bulacan at Metro Manila. Ang Angat Dam po ay kasalukuyan nasa 211.14 meters ang kanyang antas. Ito po ay tumaas in the last 24 hours at pataas po ang kanyang trend dito sa nakaraang linggo. Kaya po naman, sumobra na siya sa kanyang normal high water level by 1.14 meters dahil ang kanyang normal high water level ay nasa 210. So kaya po, kahapon pa lang po ay nag-abiso na po ang National Power Corporation Angat Dam Office na magbubukas sila ng isang gate mamayang alas 3 ng hapon at ang pakawala po nito ay nasa 58 cubic meters per second. So kalahating metro po ang bukas ng gate ng dam at medyo mababa lang po ang pakawalang tubig nito sa 58 cubic meters per second nga po. Pero gayon pa man po, tayo ay nagbigay na po ng babala doon sa mga dadaanan na mga bayan nitong Angat River sa lalawigan ng Bulacan. Gayon din po ang Ipo Dam na nasa downstream o kadugtong ng Angat Dam, nasa baba siya ng Angat Dam. Nasa 100.73 meters ang kanyang kasalukuyang water level as of 8 a.m. Bumaba po siya in the last 24 hours, pero gayon pa man, malapit po siya sa kanyang normal high water level o yung kanyang spilling level. Ang spilling level po niya ay nasa 101.1 meters. That is why nag-abiso na rin po ang Angat Dam kaninang umaga lang po na magbubukasin sila ng isang gate dito sa Ipo Dam ng 0.3 meters at 58 cubic meters per second din ang release. Mababa lang po ito pero hindi ibig sabihin nito wala na itong epekto sa ating kailugan dyan sa Angat River. That is why nagpalabas po tayo ng hydrological situationer na ipa-flash din po natin sa screen mamaya. Dito naman po sa Metro Manila, ang Lamesa Dam, kasalukuyan nasa 79.01 meters. Bumaba po siya in the last 24 hours at malayo po siya sa kanyang normal high water level o yung kanyang overflow level. Ang overflow level po niya ay 80.15 meters, so nasa 1.14 meters ang layo niya. Based po sa ating rainfall forecast, sa binabantayan nating bagyo, nakikita po natin na mababa ang posibilidad, low chance na maabot ng Lamesa Dam itong kanyang overflow level. Gayon pa man po, inaantabayanan po natin yung track ng bagyo. Siyempre, kapag mas bumaba yung track ng bagyo, magiging mas marami ang pag-ulan dito sa may gawing Central Luzon at Metro Manila at posible pong magpataas ng antas ng Lamesa Dam. Also, yung ating Upper Wawa Dam na nasa Rodriguez, Rizal, nasa 126.28 meters ang kanyang water level. Bumaba po ito ng 1.13 meters mula kahapon at malayo po siya sa kanyang normal high water level, 8.72 meters below the 135 meter level. So, same po sa Lamesa Dam, itong Upper Wawa, low chance po na umabot sa kanyang spilling level. Pero pending pa rin po ito, pending changes dun sa ating track ng bagyo. Dako naman po tayo dito sa may mga cascading dam sa may Northern Luzon. Ang Buklaw Dam sa may Benguet, 750.23 ang kanyang antas, ang kanyang elevation. Tumaas lang po siya ng bahagya in the last 24 hours. And ang kanyang layo dun sa kanyang critical level ay nasa 1.77 meters. Medyo malapit po ito sa kanyang normal high of 752. So that is why nakaantabay po tayo dito sa Ambuklaw dahil Northern Luzon nga po ang magiging track ng ating bagyo at very likely
na magbukas ng gate itong Ambuklaw. For Binga Dam na nasa Benguet din po at nasa baba ng Ambuklaw Dam, nasa 573.64 meters ang kanyang kasalukuyang antas. Tumaas po ito ng 0.16 meters in the last 24 hours at malapit din po siya sa kanyang normal high. Nasa 1.36 meters ang kanyang layo below the 575 meter level. So same po sa Ambuklaw, ang Binga ay very likely mataas ang posibilidad na magbukas din po ng gate. That is why in constant coordination po tayo with the Ambuklaw, Binga, and San Roque Dam offices doon po sa Benguet. Finally, yung ating San Roque Dam, siya po yung pinakamababa dito sa tatlong dam. Nasa Pangasinan po itong San Roque Dam. Ang current level po niya is 273.53 meters. Bumaba po in the last 24 hours dahil nagma-maximize po sila ng kanilang power generation para mabawasan yung antas ng kanilang dam, pero hindi pa po nagre-release ng tubig as of this morning. Ang layo po from the normal high water level is 6.47 meters. So halos 6.5 meters yung layo niya. Medyo malaki po ang gap na ito, pero kung ifa-factor po natin yung pakawala ng Ambuklaw at Binga na dadaloy sa San Roque at yung malalakas na pag-ulan na dala ng ating super typhoon na inaasahan, very high chance din po itong San Roque Dam na magbukas ng gate. As per our calculations po, ang kailangan na rainfall ng San Roque para lumapit sa kanyang 280 meters level is 200 millimeters na ulan in 24 hours. So base po dun sa weather advisory na ipinresenta po ni Sir Benny kanina, kulay pula po yung around CAR and Region 1. So pasok po dun sa 200. That is why masasabi po natin na almost sure na magbubukas itong San Roque. Next po natin, Pantabangan Dam, nasa Nueva Ecija po. So malapit din po siya sa tutumbukin ng ating bagyo. 214.52 ang current water level ng dam. Bumaba po ito in the last 24 hours. Pero ang layo po niya sa normal high water level is 6.48 meters. Halos 6.5 meters din from the 221 meters water level. So ang Pantabangan Dam naman po, ang karakteristik ng kanyang watershed ay maliit ang watershed. Pero yung kanyang reservoir, yung lake ng kanyang dam ay malaki. That is why mabagal po siyang mapuno. Pero dahil nga po sa volume ng tubig na inaasahan natin na iuulan dahil dito sa super typhoon na Uwan, meron pong maliit na chance na magbukas ito ring Pantabangan Dam. Ang kailangan po niya para maabot itong 221 ay nasa 500 millimeters na ulan. So kung magtagal po ang paulan nitong ating super typhoon, posible po na yung Pantabangan Dam ay lumapit sa kanyang 221 meter critical. And then Magat Dam sa Isabela po, nasa 187.64 ang kanyang water level. Malaki po ang binaba niya in the last 24 hours, more than 1 meter. Kasi po, nagbukas na po sila simula kahapon ng isang gate. Kasalukuyan po, 2 metro ang opening ng ating gate sa Magat Dam and nasa 670 halos na cubic meters per second ang pakawalang tubig nila papunta ng Magat River. At ito po ang mga areas, mga munisipalidad na maaari pong maapektuhan dahil sa pagpapakawala ng Magat Dam. So sa Ifugao po, isang bayan, Alfonso Lista. Sa Isabela, meron tayong mga munisipalidad, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian at Gamu. Again, ito pong mga bayan na nabanggit natin, inaabisuhan po natin na mag-take tayo ng precautionary measures. Kung meron pong kailangan mag-evacuate, makinig po tayo sa ating mga LGU, sumunod po tayo sa ating LGU. And then for Caliraya Dam, dito naman po sa May Laguna, nasa 287.15, bumaba po ang kanyang antas in the last 24 hours at decreasing ang ating trend. So low risk naman po dito tayo sa Caliraya dahil malayo din siya sa ating track ng bagyo. Ito po yung ating hydrological situationer na in-issue para sa Angat River.
At ayun po yung mga nabanggit nating detalye ng mga dam at yung release ng ating mga Angat and Ipo Dam. Nire-reiterate po natin ang mga bayan po na maaaring maapektuhan mula po sa upstream, Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Hagonoy at Paombong. Mga bayan po ito sa Bulacan. And we reiterate, hindi po maapektuhan ng pakawala ng Angat at Ipo Dam ang Metro Manila. Mga bayan lang po sa Bulacan. And we advise the residents, mga ating kababayan at mga LDRMC to take necessary precautionary measures. Mga pag-iingat po mula pa lang po ngayon. Para naman po sa Magat River, dito sa Magat Dam, yun po yung mga municipalities na nabanggit natin. Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Nagilian at Gamu, saka Alfonso Lista dito sa May Ifugao. So, ganun din po, ang residents and LDRMC, sinabisuhan po natin na mag-ingat na po. We take precautionary measures as early as now. For our general flood advisories na naka-issue, isa na lang po ang ating active as of this morning and final advisory na po ang in-issue natin over Palawan, Region 4B. But habang lumalapit po ang ating bagyo, inaasahan po natin na maglalabas po tayo ng general flood advisories dito sa may Bicol Region, dito sa may Central Luzon, Northern Luzon, CAR at Region 1, Ilocos Region. Habang lumalapit po ang bagyo dahil ang general flood advisory natin ay 12 hours ang kanyang effectivity. So inaasahan po natin bukas ng gabi, Sabado ng gabi, ay baka mag-issue na tayo ng mga babala ng pagbaha. Yun lang po ang update from the Hydrometeorological Division. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Juan Paulo Pamintuan, ang ating on-duty hydrologist and weather specialist from the Hydrometeorology Division. Ngayon po, dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pulong balitaan. Pero bago po yan, ay allow me to acknowledge, of course, our panelists, our key officials today joining us in this press conference. Of course, our Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel Servando. We also have Engineer Roy Badilla, our Deputy Administrator for Operations. We have Engineer Juanito Galang, our Chief of the Weather Division. We also have Engineer Socrates Pat Jr., the Chief of the Hydrometeorology Division. Gayun din po ang ating kasamahan from the Northern Luzon, Pag-asa Regional Services Division, ang ating officer in charge na si Ginoong Romeo Ganal Jr. At of course, kasama rin po natin ang ating mga kasamahan sa mga field offices ng Pag-asa all throughout the country, no? Representing our Pag-asa Regional Services Division from the NCR, South Luzon, Visayas, and sa Mindanao po. Okay? And of course, we would also like to acknowledge yung ating mga news organizations joining us right now dito sa ating press conference ngayong tanghali sa Pag-asa, ano po? Ang ating mga kaibigan from the ABS-CBN News. We also have News 5, our friends from Net25. We also are being joined by UNTV, GMA Integrated News, GMA Super Radio DCBB. We also have Radyo Pilipinas, as well as Balisong Channel, Pinas News, Philippine Events News Online, at iba pang mga news organizations who are joining us online. And we also have our DOST regional offices joining us via Zoom and via our Facebook and YouTube platforms. Gayun din yung ating mga various local government units, ang ating mga municipal or city disaster risk reduction and management offices. Gayun din yung ating mga line agencies of the various government organizations involved in disaster risk reduction and management. Okay po. Para po sa ating mga kasama na joining us online, no, we encourage them to type in po yung kanilang queries maya-maya doon sa ating comments box ng Facebook and YouTube channels para pasadaan po natin para sa inyong mga katanungan and subukan nating sagutin through our key officials. Gayon din po yung ating mga presenters earlier. Okay, so perhaps we can now entertain our questions on the floor.
And let's begin with Sir Ariel from ABS-CBN. Ay, good morning po. Ang question po is, nasa cone of uncertainty naman po yung Bicol region, no? Parang similar yung track niya sa Pipito except hindi siya tatama sa Catanduanes. What is the chance po na magdidip pa further yung track ng bagyo at pwedeng dumaplis or tumama sa northern part ng Bicol region? Thank you, sir. Si Sir Benny po ang sasagot sa katanungan. Thank you, Sir Ariel. So kung mapapansin po natin, pasok po yung Bicol region dito sa ating tinatawag na cone of probability. At ibig sabihin yan, pagsapit po ng early Sunday pa lamang, nahagip na po, or actually, evening pa lamang po ng Sabado, itong mga areas po kagaya ng Catanduanes, itong northern part of Camarines provinces, pasok po siya dun sa cone of uncertainty. So ibig sabihin yung sentro mismo ng bagyo, posible pa rin lumapit dun sa mga areas na yon. At given na yung sentro ay nandun sa may, kapag yung sentro ay bumaba dun sa may parting Kabikulan, plus magbibilang pa tayo ng radius, di ba, yung lawak niya. So mag-extend at bababa pa lalo yung epekto down to dito sa may parting northern portion of Mindanao at saka sa may, actually malaking bahagi ng Visayas. Thank you po, sir, sa inyong tugon. Baka may mga follow-up questions pa po yung ating mga kaibigan sa media. Sir, you mentioned mapanganib yung weather system na ito na may radius na more than 700 kilometers, tama? 700 kilometers. Sorry, para lang po sa amin na hindi rin masyadong maano, no? Pwede niyo po bang i-visualize, ikwento pa sa amin? Ito pong sinasabi ninyo na Sir, you mentioned about ito pong sinasabi niyo mapanganib daw, itong weather system na ito na may radius na more than 700 kilometers. And nagbabala po kayo na very concerning and alarming yung mga sinabi niyo po kanina na ganito po kalaki. Pwede niyo po bang visualize or in layman's term, paano po ba yung mararanasan na ito? Kung maikukumpara po ba ito sa ibang nagdaang bagyo? Thank you po. Sir June, Galang. Hello. Hello, maraming salamat at maraming salamat sa katanungan. So kung titingnan nga natin yung track ng bagyong si Uwan, pagdating yung bigyan na lang ng context, yung 700 kilometer, parang mula Basco hanggang part ng Metro Manila. So kung kahit dito dumaan yan, kung magsusukat tayo ng around 700 kilometer, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. So, kaya nga lagi natin pinapaalala, wag po tayo mag-concentrate na ang maapektuhan lang ay yung nasa sentro, yung mismong track ng bagyo. So, kapag in-overlay natin yung actual na sukat, yung radius ng bagyo, halos pati Visayas apektado na rin. Dahil nasabi namin kanina na ito ay mag-intensify pa into a super typhoon in terms of how strong the wind is, maaring abutin ito ang more than 185 kilometers per hour. But of course, isa lamang ito sa mga hazards na dala nitong bagyong Uwan, no, pag pumasok ng PAR. Then, nasabi namin na ito may dalang malakas na mga pag-ulan. Of course, kapag malakas ang pag-ulan, kung sustained siya for several hours, likely mag-cause ng floods and landslides sa mga floods and landslide prone areas. Alam naman natin sa Luzon, maraming areas na mga mountainous, low-lying areas. At ang lakas ng hangin na ito ay may mag-generate ng dangerous storm surges. Kaya kami po ay mag-release din ng storm surge warning. We will identify mga areas, lalong-lalo na malapit sa dagat, maybe tomorrow kapag pumasok na sa PAR ang bagyong si Uwan. Sir, base ba sa nakikita natin ngayon, ang most likely talaga na ini-expect natin is it will really intensify magiging super typhoon or may probability humina pa rin po ito habang papapalipit po sa PAR, papasok sa PAR? Kung tingnan natin ang track ng Pag-asa, but
Actually, nakikita din natin ang mga forecast ng ibang centers. At generally, yun talaga ang forecast nitong uwan. Before landfall or upon landfall, ma-sustain ang intensity nito na super typhoon. But of course, kung may mga changes man sa takbo at intensity nitong bagyong uwan, kami magre-release naman kaagad ng information. But right now, Yes, as of this ang time, sir. projection talagang maabot niya ang super Intensify. typhoon. Yeah. Alright. Sir, ano yung characteristics nitong CO1? Mas marami ba siyang ulan or mas malakas ang hangin dala niya? Or both? Actually, parehong may dala itong lakas ng hangin at ulan. Sinabi natin kanina na malawak ang kanyang circulation, no? More than 1,400 ang diametro nito. So, yung pinaka-core circulation, meaning malapit sa gitna, talagang ito ang may taglay na malakas na hangin at malakas na mapag-ulan. At ang mga areas na direktang tatamaan nito ay likely may mga significant yung mga damages. So pwedeng sabihin, sir, na kung ano man yung effect nito sa Northern Luzon, it will it will go the same po doon sa sakop na itong diameter ng 1? Yeah, of course, ang pinakadadaanan ng sentro nito, ito yung matindi ang impact or effect nito. Yeah. Sir, usually kasi sa amin, naikukumpara namin yung lakas binabase sa mga nagdaang bagyong naranasan. If you were to compare O1 ngayon, anong bagyo ang pwede nating ihalin tulad dito na at least ma-expect ng tao na ganito pala siya kalakas? Like, yung nangyari sa Cebu ngayon, sinasabi nilang naging malaundoy because of the amount of rain, nagrabing bahang dinulot. In this time po, ano ang pwede nating maikumpara na bagyo na yung same intensity with this that we are expecting po? Well, medyo fresh pa yung mga nagdaang bagyo last year, no? Bandang October, November, series of strong typhoons. Isa na doon ang Pipito na kung tingnan natin halos may similarity ang track. So I think super typhoon din yon and almost the same areas. So kung ma-recall natin last year, halos i-compare natin yung itong bagyong uwan to super typhoon Pipito last year. Did we reach signal number 5 also during that time, sir? Did you raise that up to signal number 5 also? Yes, and yung Quezon, Aurora, ito po yung mga Catanduanes, ito po yung mga areas na napiktuhan last year. Thank you po, sir. Thank you, Ma'am Marisol. Thank you, sir. Si Sir Ariel. Ay. Hello po, good morning ulit. Sir, baka pwede pong pakidescribe ulit kung ano yung conditions na aasahan ng mga kababayan natin kapag nagtaas ng signal number 5 para lang ma-refresh yung ating mga kababayan. And yung pangalawa pong tanong siguro ay ano po yung i-expect din ng mga nasa Visayas, lalo po yung sa Cebu at Negros, na weather conditions or impacts ng bagyo, lalo't they're still reeling from the impacts ni Bagyong Tino. Thank you, Sir Ariel. Ang inaasahan po kasi ng mga wind signals doon sa mga mismong daraanan ng bagyo, regardless kung ito ay super typhoon or typhoon no, upon its passage, signal number 4 at saka signal number 5. So halos similar po yung magiging impacts dun sa mga lugar na yon. We're talking of Northern Bicol region at ito rin pong Aurora and the entire almost the entire northern Luzon. No? So yung impacts niya generally, yung magkakaroon ng severe damage dun sa mga bahay na yari lamang sa mga light materials. And even yung mga hindi ganun kahina or ganun ka medium or high risk na mga structures, possible din magkaroon ng mga damages. Apart from that, yung even yung mga high-rise buildings, possible din na magkaroon ng pagkasira dun sa mga yari po sa salamin. At yung mga roof, yung mga corrugated roofs natin, posibleng matuklap yan or lumipad kapag nagkaroon ng pagbugso ng hangin. Apart from that, yung ating mga puno na malalaki even, sa ganun kalakas po na hangin, pang signal 4 and signal number 5, posible yung matumba, makasira ng mga pananim, and makapagpatumba rin po ng mga poste at linya ng kuryente. So in that case, nagkakaroon tayo ng malawak ang mga disruptions in terms of electricity, sa provision ng tubig, supply ng tubig, at yung linya ng communication minsan naapektuhan din po. Thank you po. Yung sa Visayas area po na effect. Okay.
So expected naman natin over Visayas, magkakaroon pa rin tayo ng epekto coming from Bagyong Uwan. No? As early as Saturday nga, dito sa may parting Eastern Visayas, meron ng mga kalat-kalat na ulan. And then pagsapit ng Sunday ng madaling araw, basically the entire Visayas magkakaroon din po ng mga kalat-kalat na ulan at minsan lumalakas po ito dahil yung outer rain bands umaabot talaga dito. So yung, again, inuulit natin, dahil nga nagkaroon ng malalakas na mga pag-ulan recently, nandyan yung saturation ng lupa na siyang nagtitrigger ng pagpapatuloy ng mga risk ng pagbaha at pagguho ng lupa at yung pag-apaw ng mga kailugan. At aasahan natin yan hanggang sa araw po ng Lunes. Meron pa rin mga pag-ulan. Follow up pa po. Sorry, sir. If I may add lang siguro, gusto lang namin i-emphasize, mas malalakas yung ulan doon sa mga mountainous area. So, ang tendency, yung malakas na ulan noon, bababa din sa Kapatagan. And then, kung titingnan natin yung movement nito, medyo may kabilisan. So, ang impact na asahan natin, storm surge talaga. Dito sa may eastern coast ng Northern saka Central Luzon, yun po yung paghandaan din natin. Thank you. Gusto ko nang idagdag na, although na-mention kanina ni Binin sa Visayas, dahil sa mga nakarang araw, dumaan ang Typhoon Tino at saturated na kalupaan, nagkaroon ng mga pagbaha. Kahit mahina lang ang mga pag-ulan ang papatak, again, nagbibigay tayo ng babala sa ating mga kababayan na it might cause flooding also. And also po, yung kapag kunwari may ulan dito sa sa plain, pero merong ulan din po sa mga kabundukan, possible din po, nag-a-add up yung flooding na na-experience nila dun sa mismong nanggagaling sa kanilang itaas at yung nanggagaling po sa bundok. Follow up, ay isa pa po, sorry. Sa Metro Manila naman po, no, na-mention kanina ni Sir Benny na kakaroon ng heavy to intense rains from Sunday afternoon. So, yung ulan na po yun, yung hangin naman po, anong aasahan? I think yung nearby areas din po ng Calabarzon, kasi syempre marami din pong tao. Ano po kaya yung highest possible warning sa Calabarzon, Metro Manila area? Yes, kung pagbabasehan po natin yung latest track natin, possible po tayong magtaas ng signal number 4 dito sa may parting northern portion of Quezon and then other parts ng northern Quezon, dito rin sa bahagi po ng Rizal hanggang signal number 3. For Metro Manila, kung pagbabasehan natin yung track na to and other areas of Calabarzon, signal number 2 sa ngayon. Pero the moment na bahagyang bumaba pa yung track po natin or mas lumawak pa ng bahagya yung itong kulay red na nakikita natin, yung may mas malalakas po na hangin, then possible pa tayong magtaas ng hanggang signal number 3. Metro Manila, sir. Metro Manila po. Sir, Sir Alan po from Super Radio. Sir, nabanggit nyo na saturated na po no, yung sa bahagi ng Visayas at konting ulan lang pwedeng makaapekto po dun sa mga kababayan natin na dinaanan ng Bagyong Tino. Given na napakalawak nitong epekto ng Bagyong Uwan. So, dapat ho ba na ngayon pa lang din maghanda sila o kahit na medyo malayo-layo sila dun sa pinakasentro ng bagyo dahil sa nakita ho natin kung gaano kalaki yung pinsala na inabot nila nitong Bagyong Tino at hindi pa nga sila nakakabangon. Yes po, dapat pinaghahandaan na nila as early as now, no? At i-emphasize na rin po natin yung regarding sa wind signals, possible din po actually tayo magtaas ng wind signal, hindi lang dito sa may Eastern Visayas, kundi maging dito rin po sa may hilagang bahagi ng Cebu, hilagang bahagi po ng Negros, at yung hilagang bahagi ng Panay, possible tayong magtaas ng hanggang wind signal number 1 dahil ito ay malaking bagyo, no? So mahagip pa rin po sila ng mga pabugso-bugsong hangin, apart nga dun sa mga pag-ulan na light to moderate with at times heavy rains. So siyang posible pa rin mag-cause po ng baha at landslides. Apo. Dito sa Metro Manila, dapat hong maganda dahil sa sabi nyo kanina, heavy to intense, yung pwedeng maranasan natin na mga pag-ulan. At dahil sa na-experience natin na mga pag-ulan lang, binabaha yung buong Metro Manila, mas dapat po bang pagandaan itong magiging epekto ng Bagyong Uwan? Yes, definitely for Metro Manila at saka yung mga kalapit na lugar na rin dahil nga marami diyang mga flood-prone areas. Make sure na alam din natin kung yung ating bang areas is hazardous or mataas ang chance na nagkakaroon ng mga pagbaha kahit yung konting ulan lamang. In this case kasi heavy to intense po. No? So starting talaga Sunday ng tanghali hanggang sa araw po ng Lunes, possible talaga yung mas madalas na mga malalakas na ulan. Okay.
Last question ko na lang po kay Dr. Sarbando. Doc, no, as of now, or actually as of early morning, ang bilang po ng patay sa nilikha ng bagyong Tino ay 188 at pwede pang tumaas. Before po noon, bago tumama pa itong bagyong Tino, panay ang paalala ng pag-asa, panay ang pagbibigay ng impormasyon. Sa nakikita ho natin pinsala at nakikita ho natin na naging epekto ng bagyong Tino, ano ho ang nararamdaman ng pag-asa na nakita ho natin na ganun kalawak ang devastation na inabot po ng ating mga kababayan at kahit na mga LGUs nabulaga sa epekto po ng bagyong Tino? Kami po sa DOST Pag-asa, every time na we release warnings, ang aming tanging layunin talaga is ma-minimize sana yung effects or casualty ng weather system, extreme events. Much more, pagkawala ng mahalagang buhay at ari-arian at kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa nakikita natin, bagamat we raised signal number 4, which is appropriate for that weather system, ang lakas ng hangin. At of course, regularly nag-issue kami ng babala, of course, in terms of wind, rainfall. But hindi natin nasahan. But of course, there are other factors, hindi lamang yung pag-ulan. At kami rin po ay nalulungkot sa nangyari. At sana po itong papalapit na bagyo ay hindi maulit. Kaya ngayon pa lang, hindi pa pumasok ng PAR ang bagyo ay nagbibigay na kami ng strong information or warning na dapat as early as now ay maghanda na ang ating mga kababayan, i-secure yung mga bahay, mga ari-arian at possible nga sundin ang mga ipaiiral na mga actions ng kanilang mga LGUs. Na-emphasize namin kanina sa report. Okay. Last na lang talaga sa akin, Doc Sarbando. Nabanggit nyo, nalulungkot po kayo sa nakikita nyo naging epekto. Mabigat po ba sa kalooban ng pag-asa na nakikita nyo ganito kalawak yung extent hindi lang sa property, kundi sa kabuhayan ng ating mga kababayan sa kabila ng paalala? Although, sabi nyo nga, marami factors na pwedeng i-considera, pero sana seryosohin ng mga kababayan natin kapag may ganito pong babala na ibinibigay ang pag-asa. Yes, of course, yun din naman ang in preparedness, early warning, hindi lang naman mga responsibility ng pag-asa yun. Lahat tayo ay may nagagampan ng responsibility. Maging, of course, mga agencies involved in the disaster management, even in the public and even in the private sector, mahalaga yung collective efforts para maiwasan yung mga ganitong tragedya. Thank you, sir. Pero sir, yours is just warning na mo, sir. Sa LGU pa rin talaga yung, kunyari, if they'd like to implement mga forced evacuation, sa kanila pa rin talaga yun, Dr. Sarbando, no? Yeah, Or you do recommendations din po? Ang DOST Pag-asa, particularly DOST, is chair ng prevention and mitigation when it comes to preparedness. Another department, ito yung DILG, of course, kasama yung DILG. And then, of course, another one is response, DSWD. Ito yung structure ng indemnity natin. At, of course, part na ng rehabilitation effort and other departments. So that's how actually the whole government is working. And as one of the warning agencies, of course, Pag-asa, primarily responsible for issuing early warnings related to hydrometeorological events like mga bagyo. Kaya po ito yung primary responsibility namin to kapag may mga malakas na bagyo to issue timely and
updates, regular updates about the hazards associated with the storms. So yours is just really warning. You don't recommend to DILG or LGUs. Yes, we coordinate more closely with there is an coordinating agencies, of course, under the Disaster Risks Reduction Management Council. Office of Civil Defense ang primary na namamahala, nagko-coordinate with all government agencies. Sila nag-disseminate ng all information. At the same time, kami naman ay complementing, kasi kami naman ang nag-generate na information. Likewise, we disseminate on information to everyone using all forms of media. No? Nakikita namin kung gaano ka-effective yung role ng social media. No? So yun ang how it works actually during this critical days kapag may mga malakas na bagyo. Sir, habol ko lang ulit kay Engineer Galang. You emphasized po kanina yung storm surge, no? Talagang dapat bantayan. Talagang yun yung isa sa pinaka tinitingnan natin. Pero sir, also another question din, yung bagyong Tino kasi sa Cebu, hindi kumbaga nila na inasahan dahil first time nga raw nila ulit ito naranasan. Ito raw pinakamalalang bagyo ayon kay Governor Pam. And sabi po ni Sir Mahar Lagmay na flood plains daw kasi yung lugar, kumbaga. So, doon ba sa tadaanan ng bagyo, I don't know if kasama rin po doon sa pag-aaral ninyo, may mga ganun din ba? Or nagbabase na lang din tayo muna sa gaano karaming ulan yung ibabagsak po muna nito? And yun nga, siguro magkikipagtulungan with, yun nga, sa UP Resilience Institute kung paano nga yung mga topografiya ng mga lugar nila. Kasi since, di ba nagkagulatan po tayo lahat nangyari doon sa Cebu eh. So, paano ba yan, sir? Una yung din sa storm surge and yung lakas nga ng ulan. Well, yung sa storm surge po, lahat ng factor consider natin, pati yung topography ng lugar, yung coastal, kung ano yung structure ng coastal, kino-consider yan, pati yung high tide nung time na tatama, sinasama sa computation, kung iba-iba pang factors, lakas ng hangin, kung ano yung angle na, paano yung angle na tatama sa coastal, kino-consider po lahat yan. And then, tinitingnan din yung, gaya nga, yung topography nung lugar doon, kung pagtama niyan, pwedeng humina agad. So, lahat ng factors, lahat ng information na pwedeng gamitin, ginagamit yan para yung warning natin mas close to accurate talaga. And then, in terms of sa mga rainfall, meron tayong may tinatawag na assimilation ng data. So, yung mga actual na data, observed data, ginagamit natin yan para mas accurate yung nilalabas na forecast information, especially sa mga rainfall. And then, kino-consider natin din yung mga report ng mga kasamahan natin sa mga field stations, yung mga actual reports nila, kino-consider natin. And then, kung pwede, kung may time na, kung kailangan natin baguhin yung o i-adjust yung mga warnings natin, ay ginagawa natin base dun sa mga feedback na ibinibigay ng mga kasamahan natin sa mga field stations. Posible pong mangyari rin, kumbaga, yung naranasan sa Cebu, dito sa ganito kalaking bagyo, dun sa northern part din. Well, di po natin naalis yung possibility kasi may kalakasan nga po yung bagyo to. Siguro kung to further clarify that, bigyan natin yung umay sa kasamahan natin sa Northern Luzon, si Mr. Canal. Thank you, Sir Jun. As for the possibility ng storm surge sa coastal areas ng Isabela and Aurora, sa previous events ng mga pagdaan ng bagyo natin doon, may mga records tayo from the reports ng ating mga kasamahan, lalo dun sa mga PDRMOs natin sa dalawang lalawigan na ito. And we expect to have that by the passage of the incoming uwan. Kaya as early as yesterday, may preparations na ang karamihan. So halos lahat na, as of now, lahat ng probinsya ng Hilagang Luzon, nakapag-conduct na ng risk assessment.
At magtutuloy-tuloy ito hanggang sa pagdating ng bagyo natin at pagkatapos nitong manalasa sa Hilagang Luzon, may continuous pa rin na mga assessment yung ating mga provincial, city, municipal sa mga AORs natin dito. At ang involvement ng DOST Pag-asa, may continuous communication yung mga field stations natin sa mga councils ng disaster management sa mga maapektuhang lugar. Sa pagtawid ng bagyong Siuan, ang storm surge kasi hindi lang dito sa direktang tatamaan pati itong mga coastal malapit sa dadaanan ng bagyo. So even yung coastal municipalities natin ng Calabarzon and even the Cagayan Valley, including Ilocos Region, maghahanda rin sila para sa ating pong storm surges. Ibalik ko lang ulit ng konti doon sa rainfall value na mas marami ang ulan sa mga bulubunduking bahagi. So ang bagyo natin dadaan ng Sierra Madre at ng Cordillera Mountain Range. So yung mga maiipong ulan sa bulubundukin na ito, bababa yan patungo sa mga kailugan at kasakop dito yung pinakamalaking river basin ng Pilipinas, ang Cagayan River Basin. Kung sakali magkakaroon tayo ng malawakang pag-uulan, asahan din ng mga nalulaying areas ng Cagayan River Basin ang bahagya at mataas na tsansa ng pag-angat ng tubig. So after ng malakas na ulan, kahit palayo na yung bagyo, unti-unti pa rin paakyat ang mga tubig sa kailugan at doon mangyayari yung epekto ng ating pagbaha sa mga low-lying areas. Give emphasis din natin ang bulubunduking bahagi ng Sierra Madre at ng Cordillera Mountain Ranges. Kapag nagkaroon ng malalakas na hangin sa taas, posible po na may mga matumba ng mga punong kahoy at yung mga punong kahoy na ito ay bahagyang magbablock sa mga daloy ng tubig. So we anticipate possibility rin ng bahagyang pagdami ng debris sa tubig na maaaring makaapekto rin sa pagdaloy ng tubig, as well as kung dadaanan sila ng tubig na may mga debris, yung impact o yung ragasa kasama ng tubig at ng mga debris na ito ay makakadamage sa dadaanan ng tubig. So ang paghahanda ng Hilagang Luzon ay patuloy na mangyayari hanggang sa pagdating nito in the coming days. Siyempre, amount of water is another thing, but you know, like how long will it rain, it's another thing also. So, ano nakikita ninyo, sir? Matagal na uulanin? Aside kasi from the amount of water, di ba, like, for example, heavy nga, pero kung 30 minutes to 1 hour na, pero another concern kasi is, tagal ba na mauulanin, sir? Balik, clarify din po natin, no? Itong pinakita natin na image from Sunday noon to Monday noon, so may mga areas dito na habang binabagtas ng bagyong Uwan, itong Northern Luzon, halos tuloy-tuloy yung mga pag-ulan natin. So nag-iiba-iba lang ng intensity, depende dun sa kanyang topografiya, dun na rin sa structure ng bagyo, no? So dito sa Northern Luzon, mas dadalas yung malalakas sa pag-ulan. So parang basically dito sa may Central and Southern Luzon, occasional yung mga malalakas sa pag-ulan at meron din mga paminsan-minsan pag-ulan lamang somewhere dito sa may parting Visayas and other parts pa of Southern Luzon. Parang ganun ang interpretation natin. Hindi siya yung pabugso-bugso lang, sir, talagang tuloy-tuloy pero uulanin talaga, sir, no? Posibleng tuloy-tuloy yan, pero throughout the passage lang of Uwan, which is nakikita naman natin na kumikilos naman ng bagyo relative sa isang normal na bagyo, bahagyang mas mabilis siya ng konti kumpara sa isang normal na bagyo. Sir, yeah. Dumaan po yung bagyong Tino sa Cebu, nag-forecast naman po kayo ng up to more than 200 millimeters ng ulan, and sa isang rain gauge nga sa Toledo, sa upland ng Central Cebu, halos katumbas ni Ondoy yung binuhos na ulan. For this projection po, I know you already mentioned na it's gonna be more than 200 millimeters na ulan. Nakikita nyo ba kung ano yung highest, yung maximum amount of rainfall na pwedeng ibagsak dyan sa Northern Luzon? Baka makatulong kasi yung pag-alam nila kung gaano karami yung maximum possible amount of rainfall na pwedeng tumama doon, bumagsak doon. Thank you, sir. Yes, tanong? Sir June po. Pero siguro pwede tayong mag-range, sabi nga kanina, more than 200. Hindi natin naalis din yung possibility na aabot yan nung 200 to 400 millimeter
dito sa dadaanan niya especially yung malapit lang sa gitna, yung sa malapit sa center track. So malaking posibilidad na abot yan ng 3 hanggang 400 millimeter amount of rainfall. Bukod dyan, gusto ko lang sigurong samantalahin, yung mga kababayan natin tatawid dito sa may Matnog Allen at Mindoro, Batangas area. So ngayon kasi okay pa. So siguro samantalahin natin yung pagtawid. Kasi anytime from pag nag-raise na tayo ng warning wind signal, ikakat na talaga ng Philippine Coast Guard yan kahit sabihin natin na maganda pa yung panahon dahil may sinusunod din silang policy, ititigil nila talaga yan. So hanggat maaari, hanggat wala pa tayong nakataas na wind signal dito sa may Matnog Allen, Mindoro, Batangas, tsaka dito sa may Pulilio, yung mga kababayan natin dyan na tumatawid, samantalahin na po natin hanggat pwede pa. Thank you. Yung isa pa po sigurong question, sir. Kanina nabanggit po yung coordination with OCD, DILG, ipaglalabas po ng warning. Sa isang interview po ni, I think, ASEC Alejandrino, sa ANC po, nabanggit po na parang nananawagan sila na sana mas maganda pa yung early warning system galing sa DOST and Pag-asa. May comment po ba kayo doon? Well, siguro simulan ko lang. Every now and then naman ini-improve ng Pag-asa ang warning system natin. Nanggaling tayo sa 3 wind signal lang, naging 5. Dahil nakikita naman natin na nag-iiba yung climate pattern. So merong tinatawag na climate change. Maraming mga bagyo na more than 200 km per hour. Mas maraming tumatama dito sa Philippines. So in-adjust natin yung warning natin. Ito para makapag-prepare, better makapag-prepare, and then ma-save lives talaga. Pero gaya nga ng inaasahan natin na hindi natin talaga maiwasan yung mga casualty. Pero continuous pa rin. Meron tayong mga ongoing projects na impact-based forecasting para mas lalong maintindihan ng tao yung warnings natin. So something like that na may iba-iba pang initiatives na ginagawa ang Pag-asa to clarify, to laymanize, to humanize yung mga warning na nilalabas ng Pag-asa. Sir, nung nakaraan, sir, na in-expect natin na may super typhoon na IC na number tinatatama sa Metro Manila, although fortunately hindi siya tumama, will you issue the same advice sa public in general na i-avoid na muna yung travel, kung wala mga importanteng lakad, i-cancel na muna? Will you do the same now because of this threat ng uwan? Well, sa ngayon wala pa namang signals na na-raise in any parts of the country. But of course, looking at the trucks, kung may mga kasama tayo na mag-travel towards Bicol or to the north, alam naman natin, sinabi namin kung kailan maramdaman initially ang mga pag-ulan, mga hangin. So yun ay mga mahalagang guidance, no? But as of now, the best is naging alerto, maghanda at mas more subaybayan yung mga information ng mga binibigay ng Pag-asa. Din doon sa rainfall na tanong ni Ariel kanina, yung rainfall maps naman na ito ay base sa current position. Alam naman natin ang forecast abang papalayo, mas magiging more accurate kapag closer na siya, no? Kaya every 6 hours we will release this information. At habang magiging malapit, nandyan ang mga radars and other observational sources ng mga observation na nafi-feed sa mga models. Of course, with other forecast tools na ginagamit ng Pag-asa. Mas madaling, mas accurate na ma-forecast yung rainfall. Pero sir, can we tell as of this time if it's going to intensify pa or yung probability na it would lessen as of this time? Like yung sa rainfall forecast natin, can we tell as early as this time kung it would probably intensify or would even lessen? Ang intensity ng bagyo, sana sabi namin na talagang mag-intensify pa. At of course, habang papalapit pa ang bagyo at lalong-lalo na malapit na sa kalupaan, of course, we expect na maging more intense yung pagulan. Sir, yes.
Nung last week po, natanong ko na po dito sa dating press ko, no, nag-issue nga po yung Pag-asa ng clarification ukol sa mga naunang post sa social media ng iba't ibang pages tungkol sa potential super typhoon nga po na naging bagyong Tino. Ano po ang parang mas proactive na gagawin ng Pag-asa? Kasi sobrang nilang rampant sa social media. Sila po yung nagiging viral at mas sinishare ng ating mga kababayan. Meron po bang naiisip ang Pag-asa na gagawin na hakbang para mapigilan ito kasi nakakadagdag po sa kalituhan at nagkukos po ng panic at ng trauma sa ating mga kababayan? Well, sa opening statement ko pa lang kanina ay na-emphasize ko na if possible ay sa mga ganitong situation ay pakinggan or sundin ang mga official information or information na galing sa official sources like DOST Pag-asa. But because of the internet, no, all the information are available. Mga forecast models nandyan, but sometimes itong information are just guide, no. General advisory to prepare. But of course, we mandated agency, we have all the available information, lalong-lalo na kapag palapit ng bagyo because we have all the data, no. Ang mga information available in the internet sometimes hindi yan mga real time, although near real time, but there are critical information that are not available in the internet but available sa amin at makapagbigay kami na mas reliable and accurate information. But do you feel that itong mga nasa internet po ay they really go to Pag-asa? Kasi if they see information from other sources na hindi nga po yung mandated agency, parang they take it as what's gonna happen. So parang iiwan na lang ba ng Pag-asa sa status quo at sasabihin nyo lang po na kayo lang yung i-check kasi nga po yung mandated agency? Or will there be other actions na pwedeng i-propose ng ahensya to counter nga po yung paglala ng mga ganitong nangyayari sa internet? Kung siguro makaka-solve talaga dito yung talagang magkaroon ng legislation talaga. Pero which is a long process talaga yun. Pero in terms of yung mas mahabang information, ginagawa ng Pag-asa yan, meron na tayong 2 weeks yung TC threat potential. And then may dinidevelop na rin na parang hanggang up to a month na information about tropical cyclone. So, hindi, under testing pa rin siya. Pero yung TC threat inilalabas na yan. Once na okay na yung up to a month, ilalabas din ng Pag-asa yun. Sir Benny, mahabol ako. Ano yung mga probinsya po yung unang makakaranas ng mga pag-ulan at malakas na hangin? Sorry, para doon sa Sige po. Sige po. So start po tayo bukas, no, yung direktang epekto mismo nitong si Bagyong Uwan mararamdaman na dito sa may eastern side ng ating bansa. So dito sa may parting Bicol, ganyan din sa may Eastern Visayas and then Caraga region, aasahan na po natin yung mga light to moderate rains. And then pagsapit po yan ng gabi ng Sabado hanggang sa Sunday, tumataas na po or lumalakas na ng paunti-unti yung mga pag-ulan natin. So possible na maging heavy na po yan eventually hanggang sa makalapit dito sa may parting Bicol at saka sa may Eastern Visayas pagsapit po ng Linggo. And then Linggo hanggang Lunes, ito na, yung mga eastern sides pa ng Luzon, maapektuhan na po. Sa Sunday pa lamang ng tanghali, mararamdaman na yung mga minsan malalakas na hangin dito sa may Cagayan Valley, sa may Aurora, over Quezon, and patuloy pa rin dito sa may Bicol at Samar. Thank you po. Thank you very much. Wala na pong katanungan yung ating mga partners sa media na joining us dito sa Weather and Flood Forecasting Center. Maraming pong salamat. And of course, we extend our gratitude to all of you for actively sharing your questions and some queries po, no, dito sa ating binabantayang bagyo. Of course, pasalamatan ko rin po, I failed to mention earlier yung ating mga kaibigan from the Inquirer Media Group, yung ating Daily Tribune, ang ating kaibigan from the Philippine Star, and of course yung Pinas News. Ayan. So bago po tayo magtapos, allow me na pasadahan lang po yung ilan sa mga questions posted online. No?
particularly dito sa ating Facebook and YouTube platforms. Ayan po. So, these are a couple of interesting questions. Una po is from an anonymous audience. Ang tanong po niya ay, pahihinain daw po ba ng Sierra Madre ang bagyong Uwan? Yun po yung tanong. Sir Benny. So na-mention na po ito kanina ni Sir Romeo regarding dun sa pagpapahina ng Sierra Madre Mountains in terms of hangin, possible yan dahil merong frictional effects between from a tropical cyclone na nasa karagatan, pagpunta niya sa lupa, posibleng masira yung kanyang sirkulasyon, lalo na kapag mataas na lugar ito or mataas ang kanyang elevation. Pagdating naman sa mga pag-ulan, meron actually mga pag-aaral po na hindi naman talaga napapahina ng isang Sierra Madre Mountain or anumang kabundukan yung pag-ulan once na tumama po ito sa ating kalupaan. So minsan may mga areas pa nga, lalo na dun sa mga kaharap ng bundok, yung mga communities po doon, mas lumalakas pa actually or enhance yung rainfall. So kailangan pa ng mas matinding pag-aaral dahil complex kasi yung topography nitong Northern Luzon. Pero to wrap it up, parang hindi gaanong in terms of ulan, sa hangin may epekto. Thank you, Sir Benny. Another question po coming from Jeffrey Bernal as well as Miss Janice coming from YouTube. So may chance daw po ba na bumaba ang bagyo sa Bicol area, particularly sa Catanduanes and Albay? Yun po yung tanong. Kung ang pag-uusapan natin na yung talagang direct effect, then yes, mas posible pa siyang mas bumaba dahil lagi nating i-consider po yung cone of probability dahil relatively ang isang bagyo talaga po is pabago-bago po yan ng direksyon from time to time. Yun nga lang, bumababa ng konti or umaakit ng konti. So sa ngayon pa lamang, actually directly maapektuhan na talaga ang Bicol region. At sa pagbaba nito, sa possible na pagbaba nito, mas marami pang lugar sa Bicol ang maapektuhan. Yan po ay sa araw ng Sabado ng gabi hanggang sa araw po ng Linggo. Okay. Thank you so much once again, Sir Benny. At siguro yun na po, no? With the interest of time, we can possibly wrap up our press conference this afternoon. And to cap off our press con, ngayon pong tanghali ay ating pong pakinggan ang mensahe ng ating Deputy Administrator for Operations ng DOST Pag-asa, si Engineer Roy Badilla. Maraming salamat, Bernard, at isang magandang tanghali po sa ating lahat. So kanina nakita natin yung mga presentations na ginawa ng ating mga forecasters, yung mga weather at saka yung sa flood forecasters natin. Present po sila at pinakita po sa atin kung ano yung kasalukuyang kinalalagyan ng bagyo or pagpasok na si Uwang at saka yung mga dams din po natin kung ano yung kalagayan nila na posibleng magkaroon ng pag-release ng tubig kung dumating na po yung mga pag-uulan. So magplano po tayo para hindi po maapektuhan ang ating mga daily activities. Although sa ngayon, nakita nga natin, wala pang epekto yung bagyo sa atin. Pero in the coming days, sabi nga ni Sir Benny, most probably bukas or sa Sunday, magkakaroon na po ito mga epekto. So magplano po tayo kung ano po yung mga dapat natin gawin sa Sunday or sa Monday, kung pwedeng gawin natin na mas maaga. Pinapayuhan po natin ang mga kababayan natin na sana sumunod sa ating mga DRR or mga disaster officers, sa mga local chief executives kung ano yung mga dapat gawin kasi sila naman yung mas nakakaalam. Halimbawa yung doon sa mga evacuation area, sila po yung mag-guide sa atin kung saan pupunta yung mga tao para hindi mapinsala doon sa parating na bagyo. Nakita naman po natin, napakalakas ng bagyo, napakalaki ng coverage ng rainfall, ng cloudiness. So wag po tayo mag-focus doon sa eye or sa mata lang ng bagyo. Mag-focus tayo doon sa coverage mismo ng cloud. Kasi yun po yung mga lugar kung saan magkakaroon ng mga pag-uulan. So yung question niya kanina online na yung lalakas ba or mababago ba yung structure ng bagyo doon sa pagdating sa mga kabundukan. So yes, magkakaroon ng mga pagbabago doon sa structure sa wind, pero doon sa pag-uulan, medyo lalakas po yung ulan dito sa may windward. So ito po yung mga pag-uulan na nagko-cause ng mga landslide, ng mga flash floods, especially doon sa area na direktang nagiging bundok siya. So pag bagsak po ng ulan doon sa mga area na yon,
magkakaroon po agad dito ng mga flash floods kasi wala na po tayong time para mag-prepare. So ang pinapayo po sana namin doon sa mga lugar na direktang maapektuhan ng mga pag-uulan na to ay kung maaari ay lumikas na sa mas safe na lugar. So ang DOST Pag-asa po ay nagpapasalamat sa ating media partners, yung mga nandito po at saka sa online. Maraming salamat po for helping Pag-asa sa pagpapalaganap ng ating mga warnings at mga informations. Maraming salamat po at manatili po tayong handa at nakaantabay sa mga updates, mga warnings ng Pag-asa. Iwasan lang po natin sana yung maniwala sa mga fake news. Thank you. Thank you very much, Engineer Roy Badilla, ang ating Deputy Administrator for Operations and Services. At dito po nagwawakas ang ating pulong balitan ngayong araw ng Biyernes, ika-7 ng Oktubre 2025 para sa ating binabantayang sama ng panahon. So muli po maraming po salamat sa lahat ng nakibahagi sa ating press con. Mag-ingat po tayong lahat at magtulungan para sa ikabubuti ng ating bayan, lalo na dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Salamat po.